So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Makulimlim na panahon at winter na, no? Nag-snow na kanina. Napakaganda ng paksa natin tatalakayin ngayon tungkol sa tawag dito, mga nadi-deny na mga pag-apply ng visa sa BLS. Ano-ano nga ba yung mga nagiging dahilan kung bakit sila ay nadi-deny? At ito ay may mga kaugnayan sa mga ahensya na nagpoproseso ng inyong mga dokumento at gayon din sa inyong mismong mga dokumento. Kaya bago natin balangkasin isa-isa yan, ay papasukin muna natin yung ating intro. Intro, pasok! Tara na at sumama, tara na at magala, kasama ang maligali. Kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot kahit saang sulok, basta makalimot. Mga kaligali, kasama kayo dito, kulitan at asaran, tawanan at mga biro. Tara at sumama, tara at magala, kasama ang ating maligali. Sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka. So, welcome back again mga kaligalig. So, iisa-isahin na natin kung ano yung mga nagiging problema kung bakit nga may mga kababayan tayong na-deny yung kanilang pag-apply ng visa kung saang-saang bansa sila nagmumula. Merong sa Pilipinas, merong sa Taiwan, sa Hong Kong, o kung saan man panig ng mundo na may BLS ay yung mga kadahilanan. So, unang-una, yung work permit. So, yung work permit, titignan nyo pong maigi yung, wag po kayo magtitiwala sa ahensya na nagbigay sa inyo ng dokumento na isasubmit nyo sa BLS. Kayo mismo ay suriin ninyo yung inyong dokumento kung tugma. Unang-una, work permit, basahin nyo po, i-translate nyo po yan, at letter by letter, titignan nyo word by word o letter by letter. Tignan po ninyo kasi isa lang na letra ang magkamali dyan, isa sa mga dahilan po yan. So, maaaring doon kayo magkaroon ng problema, magiging isang puntos para ma-deny ng inyong apply ng visa. So, pangalawa ay yung passport. Meron pong mga aplikante na nag-apply ng nag-apply sila sa ahensya na matagal ng panahon. Pagkatapos yung kanilang passport ay for renewal. Ngayon, na-submit ngayon yung inyong lumang passport at yung passport number ay naka-attach po doon at yun yung na-apply online. So now, nagkaroon kayo ng bagong passport at maaaring sinabihan kayo ng ahensya or kayo mismo na nag-a-apply ng personal ay inaakala ninyo na pwedeng ibibigay nyo na lamang upfront yung inyong passport, which is wrong. So dapat kung ano yung tamang detalye, nagpalit kayo ng passport, nag-renew kayo ng passport, kung ano yung passport number na bago, yun po ang ilalagay nyo, no? So yan po yung mga dahilan ng mga pagka-deny sa mga visa. So, pangatlo ay yung pong mga spelling ng inyong pangalan. So, yun nga po yung sinasabi ko, no? Na mali doon sa passport at o nagkaroon na ng komplikado dahil doon sa maling spelling, even isang letra, tsaka yung kapanganakan. Okay. So dito tayo ngayon sa pinakamahalagang paksa na dito ako naha-highlight kung bakit marami tayong mga aplikante o marami tayong mga kababayan na dito sila nagkakamali. Now, yung inyong CV, so ilalagay po ninyo doon kung anong buwan natapos, anong taon at ilang taon kayo nagtrabaho doon. Dapat po iyan ay tugma sa inyong mga certificate of employment. Dahil meron pong na-deny na palagay namin na yan lang ang kanyang pagkakamali dahil yung kanyang CV hindi nagtugma yung buwan at doon sa certification niya ay mali. Okay? So now, isa yun sa mga naging problema at
nung bumalik siya, itinama niya, na-deny na naman dahil nga po, naging remarkable na siya doon sa BLS or sa embassy at nandun na yung record niya. So, mahirap na po yung re-appeal. Merong mga nakalulusot sa mga re-appeal pero madalang na madalang. Kaya nga, kung kayo ay magsasubmit ng inyong mga application form for visa sa BLS, siguraduhin po ninyong lahat ay tama, ay yung detalye ng inyong pagkakakilanlan at mga pinasukan. Ang sabi ko nga po sa inyo, isang numero o isang letra lang ang magkakamali ay napakalaking pagkakapuntos na po na kayo po ay ma-deny sa ganitong pag-apply ng visa. So, huwag ninyong sayangin at huwag po kayong magtiwala agad doon sa mga ahensya. At kayo naman mga ahensya ay bigyan nyo naman ng malasakit yung inyong mga aplikante dahil gumastos ng mga malalaking halaga yan. At kung madi-deny, magre-reappeal, magbabayad na naman. Ngayon, bigyan nyo naman sila ng halaga dahil sila ay nagtiwala sa inyo. Revisahin po ninyo na maigi yung kanilang mga dokumento bago ninyo isumite sa BLS dahil sila po ay nagtitiwala sa inyo na iniabot ninyo yung kanilang mga dokumento sa kanila at sila naman ay bit-bit nila papunta sa BLS o sa embassy na akala nila ay tama, pati yung arrangement ay tama. Subalit, nung napunta na po doon at inusisa na, inisa-isa na, Mario Joseph, marami pala kayong pagkakamali mga ahensya. So, mahalin po ninyo yung inyong mga aplikante sapagkat hindi naman po nila pinupulot yung mga perang ginagastos nila sa pag-a-apply po sa inyo. So, now sa pag-a-apply ng visa, sa ngayon, sarado ang BLS at matagal na naman magkakaroon ng open, siguro by December o by January. So, huwag po ninyo sayangin yung mga ganung pagkakataon, mga kaligalig, na kung magkakaroon kayo ng slot, magkakaroon kayo ng appointment, ulit-ulitin ninyong tignan ng inyong mga dokumento kung tugma sa inyong ipe-present sa BLS. Dahil masasayang lamang ang inyong panahon, pera, at kung kayo ay magre-reappeal, ay sinasabi kong medyo 60% ang maaaring ma-denied uli sapagkat remarkable na kayo sa embassy. Kasi yung iba, merong nagre-reappeal, nakatatlo na hanggang sumuko na dahil nga sa paulit-ulit na gastos. At nakausap ko siya, yung kanyang CV ay mali dahil ang nakalagay sa kanyang mga previous work is driver. Now, ang ina-applyan niya production. So, hindi nagtugma, hindi nagtugma dahil mas marami yung kanyang experiences as a driver. Now, yung kanyang experience as a production, as a factory worker, saglit lang. So, maaring pinagdudahan ito ng embahada o ng BLS dahil na medyo alarming sa kanila yung mga ganito. No? So, kung ang ina-applyan nyo po ay truck driver, dapat ang inyong certification at ang inyong CV, dire-diretso, walang halong ibang kategorya, puro truck driver. Kung ang inyo pong a-applyan ay factory worker, dapat po factory worker lamang. Walang ibang mahahalo dyan, waiter, etc., cleaner. Wala pong ganun dahil isa po ito sa mga puntos na maaaring ma-deny. So, magkakaroon kasi ng hesitate yung BLS para i-approve ang inyong application ng visa. So, nawa makatulong ang aking paalala para doon sa mga nag-a-apply ng visa sa BLS at malaking tulong po ito na at least nalalaman ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin bago kayo sumalang upang one time or take one, wag na ninyong paabutin ng pangalawa dahil sabi ko nga sa inyo 60 to 50% na lang ang chances para ma-approve kayo. Lalong-lalo na yung production. Marami pong nadi-deny ng mga production. Even skilled, yung mga truck driver, welders, whatever, nadi-deny din po yan. Pero madalang yung percentage sapagkat sila ay tugma yung kanilang mga dokumento sa kanilang mga ina-applyan. So maraming salamat mga kaligalig. Hanggang sa muli. Paalam!